yun, hello guys, welcome back again to my channel. So for today's video, another cooking video. Medyo papakasosyal tayo ng very light today. Steak night today. Steak tayo for dinner today. So yun, meron tayong nabili sa supermarket na, imagine makakabili naman tayo sa supermarket ng mga hindi gaanong kamahalan na beef for steak. Para maka-experience, hindi natin kung kailangan kumain sa mga mamahaling restaurant para ma-experience na kumain ng steak na pwede nyo naman gawin sa bahay. So imagine, may nabili tayong ribeye steak sa supermarket sa may SM for only 689.10 pesos na approximately siya ay kulang-kulang kalahating kilo. So ayun guys, tatlong slice na to, tamang-tama sa aming tatlo, si mama, sa kanyang kapatid ko, tapos ako. Then gagawa lang ako ng cream of mushroom, crab and corn na soup na teterno dito sa ating ribeye. Pero wala akong available na fresh rosemary, so gagamit lang tayo ng dried rosemary. Then available naman dito yung ating butter. Hindi na ako maglalagay ng mixed vegetables kasi ayaw ng sister ko ng mixed vegetables. Wala akong pang mashed potato. Pero hindi, sige, maglalagay tayo ng mixed vegetable para maganda sa plating yung ating ribeye. Then meron akong garlic. Tapos season ko lang siya ng salt and pepper. Then top ko lang siya ng potato starch para mag-dry lang yung moisture nung ribeye natin na alisin natin para maganda siya pag sinear natin sa ating pan grill. So abangan nyo guys, let's start na. So ayan guys, ito na yung ating ribeye. 3 piraso siya na saktong-sakto sa amin tatlo. Sakto lang din yung slice niya, oh. Sobrang hindi naman makapal, hindi rin manipis. So isi-season ko na siya ng iyaano ko muna siya ng potato starch para matanggal lang, mabawasan yung moisture na. Then isi-season ko na siya ng salt and pepper. Then magpi-preheat na tayo ng ating pan grill. So let's do this guys. So ngayon na napatuyuan ko na yung ating ribeye. Nalagyan ko lang siya ng konting cornstarch, potato starch. Ngayon, we will add our salt and pepper. Season natin siya ng pepper, ground black pepper. Masarap po namin pepper. Tapos, ito ang ating Himalayan pink salt. Kailangan both sides. Yan. Top lang natin siyang ganyan para ma-season siya ng maayos. Syempre, yung other side, ganoon din, pink salt. Again. Then ang ating ground black pepper. Yan. Top lang. Then ayun na. Rest lang natin siya siguro mga 5 minutes para ma-absorb yung flavor ng ating salt and pepper, ma-absorb ng ating ribeye. Then, preheat na tayo ng pan grill. Then, ipe-prepare ko na yung butter at saka yung ating garlic. So, ayun, first, unahin na natin yung ating crab and corn soup. So, lagay lang tayo ng water sa ating pot. Siguro approximately 2 to 3 cups ng water. Para may katerno yung ating ribeye steak. Sarap na may soup. Kung may potato lang ako na available sa dito, gagawa ako ng mashed potato, pero wali. Ayoko namang lumabas para bumili pa kasi nag-uulan. So, soup na lang tayo guys. Tapos syempre yung crab and corn na soup natin, hindi naman ako gagawa from scratch. Meron naman tayong instant crab and corn soup from Knorr. So Knorr, ano na, pagalawin mo ang baso, baka naman, hindi ko sponsored ad guys ha, pero Knorr, baka lang naman, baka lang naman. So yun, habang di pa kumukulo yung water, pwede na natin ilagay yung ating crab and corn powder. Para pwede na natin siyang i-stir, para hindi siya mamuo. Kailangan, hindi pa mainit yung ating water, yung bango. Yan. Kuha lang tayo ng wire whisk. Whisk natin siya. So yun, habang malamig pa yung water natin nung sa soup, stir natin siya gamit yung wire whisk. Habang di pa siya totally kumukulo. Kasi para hindi mamuo yung powder ng ating Knorr crab and corn soup. Yan, tingnan natin siya kumulo.
Pwede na yung aking steak, yung butter, yung garlic, yung ating rosemary. So, abangan natin ito guys. Steak night. Social pakinggan, no? Sabi ko nga sa inyo guys, pwede nyo gawin sa mga bahay ito instead na kumain kayo. Magkano isa sa mga pinakamurang steak sa restaurant, parang 3,000, 4,000. Kung Wolfgang ka pa or magmo-Mortons ka pa, magkano guys yung steak sa Mortons at saka sa Wolfgang. Pwede naman gawin sa bahay kung ito nyo na yung mga ingredients nyo. May konting olive oil ako dito. May olive oil ako. May olive oil ako. So yun. Pwede siyang gawin sa bahay. Mag-invest na kayo ng konti sa mga ingredients kasi hindi nyo naman siya mauubos sa isang lutuan. So pwede nyo i-store si olive oil, yung mga rosemary, yung mga bring lang kayo ng ribeye or kahit kung gusto yung steak na mabibili sa supermarket. Pwede nyo siyang gawin sa bahay. Makakatipid pa at ma-enjoy nyo pa yung social na kainan with your family. Hindi nyo kailangan gumastos ng libo-libo sa restaurant. Dahil pwede nyo naman gawin sa inyong mga bahay. So, ayun. A few moments later. So, ayan, pwede tayo mag-start magluto ng ating steak. Prepare ko lang ating preheat itong ating pan grill na pang malakasan from Masflex. So, ayun guys, gamitin natin to para magkaroon ng grill marks yung ating steak. Parang grill talaga siya, sa griller talaga. Parang mas social, mas authentic, mas mukhang kumain sa labas. So, ayun guys, preheat ko lang itong ating pan grill. Ready na yung aking butter, and then yung aking garlic. Then, ready ng aking rosemary, dried rosemary. So, yan, perfect. Preheat lang natin guys ang ating pan. Each side, pwede mo siyang lutuin mga 6 to 8 minutes. Ayoko rin kasi na rare, gusto ko well done yung steak. Pero ayoko naman yung matigas siya pag naluto. So, ayan lang. Then, pwede ko na siyang budburan ng dried rosemary para mag-add na siya ng flavor dun sa ating steak. Then, pwede na natin ilagay yung garlic para magbigay lang siya ng flavor habang niluto yung ating steak. Ibibigay siya ng masarap na flavor sa ating steak. Kaya medyo nagka-curdle na yung ating steak.
Grabe, super bango guys. Bango. Tapos, pwede yung kumuha ng brush para i-base nyo yung mga butter mismo sa steak natin. Kaya ng garlic, para yung flavor, mas manuot siya sa ating steak. Mayroon lang akong mini brush na silicone dito. Sarap! Parang hindi ko pa mag-add ng rosemary. Yan. So, pwede rin natin siyang i-flip. Oh. Then, same procedure. Base lang natin siya nung oil. Olive oil, butter, garlic, and rosemary na dry. Para mas manot yung flavor. Ilang minutes na ba? 4 minutes pa lang. Sarap guys! So, add tayo ng konting olive oil. Yan. Then, add lang tayo ng butter. Yan. Yan, bango. Then slowly add natin ang ating mga rib eye steak. Yan. Dapat paslan para paslan yung grill marks. So yun, habang niluto pa natin yung ating steak, dinapit ko na sa freezer itong ating mixed vegetables. So, pang natin ng konti. Isosaute din natin siya dun sa pinaglutuan ng ating steak para doon na yung flavor niya. So, later mapakita ko sa inyo guys. Dong, tigi 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 dong, tigi 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 dong, tigi 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 dong.
Yan, lumalabas na yung blood. Blood ng ating steak. Ayoko nang may dugo-dugo at ayaw din ang sister ko na may dugo-dugo. So, i-well done natin ang ating steak. Wow. Saka yung mga social, ang kamatch ng steak talaga normally is wine. Kaya mga parang mga charcuterie effect, mga cheese man. Tayo wala, tubig lang. O kaya dalandan juice, calamansi juice lang tayo. Para sa healthy, ano. For a healthy life. Healthy life. So yun, malapit na guys, maluto yung ating steak. I-plate ko na siya, dahil ipapakita ko sa inyo yung ating final steak for our steak night. A few moments later. So ayan guys, luto na yung ating steak at napag-plate na ako ng ating ribeye steak for our steak night dinner. So ito na siya guys, tcharan! Ready na ang ating steak. So yun guys, thank you for watching. Don't forget to hit like, click, subscribe, and of course, hit the notification bell para ma-update kayo sa mga future cooking vlogs upload ko. Bye guys!